Good morning, Sir Ted. Good morning po sa lahat po ng mga viewers at listeners po natin. Mabuhay, ano muna ang iyong masasabi dito sa order na ito ng Mines and Geosciences Bureau? Ay naku po, laking pasasalamat po namin nung mabalitaan po namin kahapon na suspendido nga po itong exploration permit ni Google Corporation. Laking tuwa po namin. Dapat magrarally sana kami kahapon sa munisipyo pero tinigil na po namin. Hindi na po kami nagrally after the hearing dahil sa tuwa po ng mga tao. Ay nagpasalamat na lang po kami. At eto nga po, bukas kasi mayroong malawakang rally sa Kapitolyo. And we are preparing na mag-celebrate kami dahil ito po ay victory. It's a victory for all of us dito po sa Nueva Vizcaya, hindi lang po sa Dupax del Norte. Victory ito, pero maari ba nating sabihin na ito ay temporary victory lamang dahil ang order ay temporarily suspending ito pong exploration permit ng Google? Tama po. Temporary victory po ito. Pero nang nakikita po namin ay positive po kami na sana ang panalangin po natin ay tuluyan na pong makansela yung permit ni Google. And with the persistent and consistent action of the people, yung patuloy po na pagbabarikada at pagkikipaglaban kontra sa mining po dito, ito po yung nakikita po namin na isa po sa malaking kadahilanan kung bakit sa ngayon po ay ang dami na pong nakakaalam dito sa issue ng mining dito sa Dupax del Norte. Umabot na po sa Senado, umabot na po sa Kongreso, naandyan na po yung mga different churches, different bishops, pastors, and priests from different church denominations. Naandyan na po yung mga universities, mga estudyante na nakikisama po sa amin, nakikilahok po sa amin sa pakikipaglaban po dito. At natutuwa po kami dahil ito po ay umpisa po lamang at naniniwala po kami na ang magiging hangganan po nito ay yung pagkakansela po ng permit ni Google Corporation, Sir Ted. Oo, yung DENR dyan sa Region 2 kahapon, tinatawagan nga namin, ang binabanggit ni Engineer Mario Ancheta ng MGB Region 2, wala pa silang natatanggap na official order. Ngayon ba ano ang galawan dyan sa mining site kung sakasakali? Kahapon po, Sir Ted, ang napag-usapan po namin ng grupo, papatigil na yung drilling. Kasi kung matatandaan po niyo, Sir Ted, noong pinusasan at kinulong po kami noong January 23rd, ito po yung full implementation po ng injunction, sinabay na po nilang ipinasok yung kanilang mga tubo at mga krudo, kaya nakapagpatuloy po sila na nag-drilling sa taas. Pero kahapon po, ang napag-usapan po ng grupo, since kinonfirm din naman po ng lawyer po ng Google na meron na nga silang na-receive na suspension order coming from MGB Central Office. Yun na nga po, napag-usapan po namin na ipatigil na yung nag-drilling sa taas at wala pong operations. At patuloy po yung pagbabantay namin doon sa barikada. Patuloy pa rin po yung mga tao na naandoon para po mapanatili po namin na talagang wala pong ginagawang exploration itong si Google Corporation, Sir Ted. May tanong ka, go ahead, Poy. Oo, Sir Florentino, merong mga inaresto nung nakaraan na mga nagbabarikada. Lahat po ba yung mga naarestong yan ay nakalaya na o nasa na po sila? Sir Arnel, ang nangyari po niyan noong January 23, yun po yung pagka-aresto namin at pagkakulong po namin. At 24 ay Saturday, 25 yung Sunday, and then 26 Monday. Doon po sa prosecutor's office pa lang, dismiss na po yung mga filed charges against us. Kaya napalaya po kaming lahat. At ang nakakatuwa po dito na nangyari, after ng dismissal, agad-agad namang naghain ng show cause order ang branch 30 na kami daw ay pinagpapaliwanag na sa anong kadahilanan na bakit kami ay hindi dapat ma-cite in contempt dahil nga po sa
pagbabarikada daw po at saka sa hindi pagsunod sa utos ng korte. Pero naninindigan po talaga ang mga kasamahan po natin na hindi po nila talaga bibitawan ang ipinaglalaban kontra Google Corporation po. Pero Okay. sa ngayon nga po na meron kayong temporary victory dahil nga po dito sa temporary rin na pagpapatigil, sinisigurado nyo naman po ba na walang alisan sa pwesto yung mga barikada na nakapwesto sa atin? Wala po. Kasi po, sa totoo lang po, mas dumami pa ngayon yung naandoon. Mayroon po kaming biruan na parang bakit wala na bigla yung mga pro-mining? Parang lahat naman na ngayon ay anti-mining na daw. Kaya nga po, nakakataba po ng puso itong pagkalabas po ng suspension ng permit po ni Google. Dahil nga po sa ngayon, mas dumami na yung mga tao na nakikisimpatya at nakikiisa po sa amin. At ang tanging panalangin po ng lahat sa ngayon, sana makansela na po ang permit ni Google at hindi rin po na-cancel yung schedule namin bukas dahil nga po bukas talaga yung protestang bayan. Magrarally po ang buong Nueva Vizcaya. At meron pa pong manggagaling mula pa po ng Maynila, Baguio, yung mga kasamahan po natin from different churches. At kagaya nga po ng Redemptorists from Manila, ay darating na po sila mamayang gabi. At sila Congressman Ted Bagkilat ay darating din po. Marami po mga personalities ang darating bukas para ipakita po namin at ipanawagan po namin ang pagtutol po namin kay Google Corporation at sa lahat po ng mga mining explorations or operations dito po sa Nueva Vizcaya. Mag-uumpisa nga po ito ng isang banal na misa sa katedral sa oras po ng 8:30 a.m. and then magmamarcha po kaming lahat papunta doon sa Capitol. At habang kami po ay naghihiring, kami po na 7, ay sasabayan na po iyan ng malawakang protesta, Sir Arnel. Arnold po. Ganito, Sir Florentino, may nabanggit ka kanina ng mga pro-mining pero para mga nawawala na sila ngayon. Sila ba yung mga tao na umaasa na magkakaroon sila ng kabuhayan kung sakasakaling ang matutuloy itong Google Corporation dyan sa inyong lugar? Sino po mga grupo yun? Yung mga nagtatrabaho po sa Google Corporation, naiintindihan din po namin sila. Hindi nga po magkakaparehas ang pangunawa. Pero ang kanilang ipinaglalaban ay yung pansamantala na sila ay mayroong trabaho, mayroon silang maipakain sa kanilang pamilya. Pero kung kausapin po namin sila, talaga namang sinasabi nila na anti-mining din kami. Kaya nga lang po, hindi naman na lahat ay nauunawaan yung ipinaglalaban natin na yung pangmatagalan po na epekto ng pagmimina, na kung hinayaan po natin yan na mayroong exploration, hahantong din po yan sa full blast operation or extraction and eventually masisira po ang ating kabuhayan, ang ating lugar. Opo. Kaya nga po sa ngayon ay natutuwa po kami dahil sila rin po ay nagsasabing kami rin po ay anti-mining. Opo. Ang isa Sige. pong nakakatawa po dyan, pati po yung mga leaders na talaga namang walang ginawa or public knowledge naman po na sila po yung nag-facilitate para po makapasok si Google Corporation. Ngayon, nag-claim na po na sila daw po ay anti-mining na rin daw. Kaya nga po, natutuwa po kami na iba pala pag merong lumabas na suspension. Lahat ay nagiging anti-mining na, Sir Arnel. Opo. Si Arnold pong ating kasama dito, Tino. Pero Ay, yung Sir Arnold. binabanggit mo na mga opisyal, ito na yung mga halal na opisyal ninyo. No, Tino? Yes, Sir Ted. Okay, sige. So, ngayon, yung bang Google na yan, may ECC na o wala pa? Ang kanilang tanging permit lamang ay exploration. Tanging ang kanilang permit ay yung pong anomalously acquired na permit, yung exploration permit pa, Sir Ted. Kaya nga Okay. po, yung ECC, dapat meron na rin po sila kasi nagputol na po sila ng mga puno. Okay. Ang daming mga violations. Ito po yung na pilit na pinagtatakpan po ng MGB Region 2. Ito po yung ikinakagalit po namin Mhm. na mayroon pong proof, may mga videos, may mga pictures po ang LGU. Mhm.
ganun din po ang barangay officials at yung mga kasamahan po namin. Pero nung nagpunta po yung investigating team ng MGB, ang nagiging result po ng kanilang investigation, no damages, no violations, therefore no cancellation or revocation of the exploration permit ni Google. Okay, Ito sige. po yung nakakasama po na dapat ang DNR, particularly that MGB, na dapat sila ang nagproprotekta po sa ating kalikasan. Sila naman yung nag-a-attorney para po masira ang ating kalikasan. Sila naman po ang kumikilos para pagtakpan ang mga violations ni Google Corporation. Yan po yung isa pong sinasabi namin na kung minsan ay hindi po patas ang implementation po ng batas, lalong-lalo na po dito sa DNR, particularly that Bureau, MGB, Opo. Mines and Geosciences Bureau, Sir Ted. Opo. But we have to give them at least acknowledgement dito nga sa kanilang order dated Feb 5. Ito lang in parting Tino, basahin ko itong bahagi ng kanilang order, no? Sabi nga, temporarily suspends the exploration permit, all right, effective immediately. The suspension shall remain in force until such time that the force majeure conditions have ceased and normal access and safe operation conditions are restored, subject to evaluation and clearance by this office. So nangangahulugan nga na nagpapalamig lang sila. Okay, ang punto ko ngayon dito, Tino, the fact na obligado silang kumuha ng ECC eventually dito, malaking bagay nga yung negosasyon at yung dialogo sa stakeholders sa mga mamamayan na maapektuhan ng mining na ito. Kaya importante din na maging bukas ang MGB dito, transparent sila sa pagproseso ng ECC dahil obligado silang magpatawag ng pagdinig. Sa ngayon, Tino, wala pang tinatawag dito na dialogue o consultation para sa ECC, di ba? Wala pa, Sir Okay, Ted. sige. At So, ito lang po ang isang nakakalungkot na ginawa naman ng Google with the participation of MGB. Noong nagpunta po kasi ang MGB and Google sa isa sa mga barangays, particularly that of Barangay Oyaw. Ito po yung barangay po namin. Taga Oyaw po ako, Sir Ted, na andun din po ako mismo yung presentation meeting na iyan noong August 15 to be exact. Ang sabi po nila, magpre-present lang daw po sila dahil meron ng exploration permit itong si Google. Kaya nga po doon kami nagalit noon paano nagkaroon ng exploration permit si Google ni hindi kami nakonsulta. Pero ang nangyari po, gumawa ng report itong si MGB. Now, yung August 15 na presentation meeting, na galit ang mga tao dahil hindi daw sila nagpakonsulta at totoo naman na hindi sila nagkonsulta. Yun na daw po yung presentation meeting and consultation. Nakaka-insulto, Sir Ted, ang pinaggagawa po ng MGB Region 2. Director Mario Ancheta, tignan po natin ang nangyayari po sa opisina po ninyo. Dahil po, yung ginagawa ninyo ay hindi na po pangtulong sa mga tao, panggigipit po sa mga tao, and you are facilitating the smooth entry of Google Corporation na hindi kailanman po ay welcome dito sa Dupax del Norte, Sir Ted. sige, okay. Salamat na marami, Tino. Aantabay kami. Kami tumawag lamang sa inyo para lang sa ipabatid sa lahat, no? Ang naging kabuluhan at kahulugan ng inyong pagkakaisa laban nga dito sa binabalak na ito ng Wiggle dyan sa inyong komunidad. Salamat, Tino, at kami tatawag ulit. Salamat, Sir Ted. Salamat po sa ating lahat. Yan po si Ginoong Florentino Dainos. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!